Banana Q, 15 lang. Toron, 3.15. Isa 5 piso. Pero kung gusto nyo ng jumbo toron, dito kayo sa 20. Hindi kayo mabibitin. Mas okay pa sa saging ng mga asawa nyong tinamaan ng magaling. Pumalakpak si baby ng 2 beses at sumigaw. Tawang-tawa naman ang mga katabi niyang tendera. Hoy, baby, nagsimula ka na naman. Tumawa na rin si baby. Wala eh. Simple lang tong mga paninda ko. Kailangan galingan. Tingnan mo tong mga tricycle driver na to. Doon nagmemeryenda sa mga kwek-kwek at tokneneng ni Lina. Iba naman yatang kwek-kwek ang tinitingnan. Napatingin sila sa stall ng kwek-kwek. Naiinis siyang maraming bumibili roon. Pero alam niya namang nakatingin sa dibdib ng tendera na parang luluwa na. Muling humalakhak ang katabi niyang tendera. Inggit ka lang, baby. Wala kasing kalaman-laman yung dibdib mo. Mga tricycle driver doon, halatang pinagpapantasyahan ng bagong tendera. Tumaas ang mga kilay ni baby. Mga lalaki talaga? Wala nang ginawang tama. Puro na lang kamunduhan, Sos Mariosep. At least ako, maganda at hindi mukhang hasang. Kahit naman ganito ako, alam ko namang maganda ako, no? Kahit hindi ako magsuot ng sexy na damit, alam kong maganda rin naman ang katawan ko kahit papano. Saka wala naman akong say sa mga nagsusuot ng mga sexy na damit. Rights yan ng babae. Pero anak ng, ayusin naman. Hindi yung may intensyon na ganyan. Dapat, dress to please yourself. Pinunasan ni Bibi ang pawis sa noo gamit ang braso. Abala siya sa paglusaw ng asukal sa kawali. Sa tabi niya, nasa bilao na ang mga bagong pritong banana Q at mga toron na nilalagyan niya pa ng langka para mas masarap. Mula sa terminal, kumaway ang driver ng tricycle. Uy, baby! Sa akin yung 2 toron ah. 2 agad? Bayad muna ng utang mo, Nestor! Sigaw ni baby nang may halakhak habang ibinabalot ang order nito. Ano? Nagsawa ka na sa kwek-kwek ni Lina kaya bumalik ka na rito? Huwag ka nang magpa-cute dyan, may asawa ka na. Isusumbong talaga kita kapag dumaan yung dito. Tumawa naman si Nestor. Ito talagang babaeng to, hirap paluguran. Tinawanan niya lang iyon. Yun ang simple niyang hanap buhay. Hindi man marangya ang pamumuhay ni baby, mayroon naman siyang maliit na espasyo malapit sa bangketa ng palengke. Doon ang pinagmumulan ng kabuhayan niya. Hanggang sa biglaang dumating ang gulo at kasama ang mga yabag. May kabayong nagwawala. Mukhang nakawala. Sigaw ng isang tricycle driver. Halo-halo na ang mga hiyawan dahil sa mga nasira ng kabayo. Nilingon ni baby ang ingay at nanlaki ang mga mata niya. Napagtanto niya na papunta sa kanyang direksyon ang kabayo. Nagsitakbuhan ang mga tao. Lumipad ang mga basket ng kamatis. Umiiyak ang mga batang naglalaro lang kanina. Habang si baby, nanlaki ang mga mata at parang naistatwa sa kinatatayuan. Baby! Sigaw ng lalaki at agad siyang hinila palayo sa kanyang pwesto. Muntik na siyang mabuhusan ng kumukulong mantika. Diretsyong tinumbok ng kabayo ang kanyang stall. Lumipad ang mga banana Q at toro ni baby. Bumaliktad ang kariton, kumalat ang mantika sa semento at halos maglupasay siya sa mga nangyari. Ang mga toron at banana Q ko, sigaw ni baby at halos mapaiyak na. Tumigil ang kabayo ilang metro ang layo. Hinabol ito ng isang lalaking nakasuot ng boots at puting polo. Parang karakter sa teleseryeng Anak ng Hasyendero. At kung pagbabasehan ang paraan ng paglayo ng mga tao sa daraanan nito, totoo nga dahil si Jacob lang naman ang lalaking yon. Hinimas ng binata ang kabayo, binulungan ng kung anong nakalulugo doon at agad yung kumalma. Ikaw? Sigaw ni baby, hawak ang sandok na may mantika pa. Ikaw ang may-ari ng kabayong yan? Ang lawak ng lupain niyo ah. Bakit dito mo yan pinakawalan? Baby, wag mong gawin yan. Mayaman ang mga yan. Baka balikan ka. Hinila siya ng kaibigan niya, pero hindi siya nagpatinag. Sa wakas, humarap na sa kanya si Jacob, ang apo ni Don Ernesto. I'm sorry. Are you hurt?
Hinila kita kanina palayo sa stall mo. Umasa akong hindi ka mabuhusan ng kumukulong mantika. Kahit hindi ako nabuhusan, nasaktan pa rin ako. Inis na ulit ni baby. Tingnan mo nga tong kariton ko, oh. Wasak. Wala na akong paninda. Wala na akong kita. Tapos ang tanong mo, kung are you hurt? Huwag mo nga akong daanin sa ganyan. Naiimbiyar na ako sa mga nangyari sa paninda ko. Wala akong pakialam kahit anak ka pa ng hari. Mataman siyang tiningnan ni Jacob. Please, I'm sorry, baby. Tumaas ang isang kilay niya. Medyo nagulat na alam nito ang kanyang pangalan. Hindi naman siya sikat sa kanila, kaya nakapagtataka na alam nito ang kanyang pangalan. Pero mas nagulat si baby sa I'm sorry baby nito. Para bang malambing yung endearment sa kanya. Kasalanan talaga ng nanay niya. Ang daming ipapangalan sa kanya. Baby Jean na kulangan pa talaga. Baby tuloy siya ng lahat. Tinuro ni baby ang dibdib nito gamit ang sandok. Tingnan mo to. Ay, teka lang. At doon na nga nangyari. Dahil sa sobrang galit, tuloy-tuloy siya sa pagsigaw. Nahulog na ang kanyang 2 ngiping pustiso sa harap. Nahulog yun sa lupa. Parang tumigil ang oras. Tumahimik ang maingay na paligid kanina. Kanina lang, buo pa ang ngipin ni baby. Ngayon, alam na ng lahat na bungal pala siya. Pumikit siya saglit, namula ang pisngi ni baby na parang piniprito sa sarili niyang mantika. Nanatiling nakataas ang sandok sa ere at hindi niya alam kung ano ang mas tamang gawin. Tumingin si Jacob sa pustiso na puting-puti sa gitna ng alikabok. Tapos, tumingin pabalik sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila at sa kanyang pagkabigla, ngumiti pa talaga si Jacob. May nahulog ka yata, baby. Muli itong napatingin sa kanyang pustisong nasa lupa. Napasinghap siya at agad na tinakpan ng bibig. Huwag kang tatawa. Huwag kang magkakamali. Mabilis niyang pinulot ang pustiso mula sa lupa. Umikot at nagmarcha papuntang eskinita sa tabi ng terminal. Nagtawanan ang mga tao. May mga naawa pero karamihan ay aliw na aliw sa mga nangyari kanina. Yung pustiso ni baby! Sigaw ng isa. Gusto niya nang maiyak. Nakakahiya! Hindi siya tumigil hanggang makarating sa tagong lugar kung saan wala nang makakakita sa kanya. Napaupo siya habang nasa kamay ang pustiso. Nakakainis yung Jacob na yun. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Alam naman nilang lahat na bungal ako. Pero nakakahiya pa rin malaglagan ng pustiso. Bulong ni baby habang nangingilid ang luha. Nanatili siyang nakatago ng matagal doon. Mas lalong kumukulo ang kanyang dugo kapag naaalala si Jacob. Ayaw niya nang makita pa ang binata. Pero ang hindi alam ni baby, yun na pala ang magiging simula ng makulay na kwento ng kanyang buhay pag-ibig. Pagpasok ni baby sa bahay, nakiusap siya sa kanyang mga kapatid na pumunta sa pwesto niya. Ipapakuha niya ang mga gamit doon at titingnan kung alin ang sirang-sira na at pwede pang ayusin. Nagtataka naman ang kanyang ina, kaya kinausap niya na habang nagpapahinga. Oh, anong nangyari? Tanong ng kanyang ina nang makapasok siya sa bahay. Saka, bakit hindi mo suot ang pustiso mo? Napailing si baby. Lilinisin ko pa po. Nahulog sa palengke. Wala na po, Nay. Nakita na ng lahat na bungal ako. Nayurakan ng aking buong pagkatao. Parang nabawasan ng 0.01% ang kagandahan ko. Kasi ngayon, alam na nilang wala akong ngipin. Napabuntong hininga si baby habang nililinis ang kanyang pustiso. May nangyari po sa palengke, Nay. Muntik na akong ma-final destination ng kabayo kanina. Kilala mo po ba si Jacob? Jacob Calderon ba? Yung apo ng may-ari ng malaking hasyenda sa kabilang barangay? Tanong ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni baby. Nay, opo, tumpak na tumpak. Siya nga po, wala nang iba.
tumaas ang mga kilay ng kanyang ina. Bakit? Paanong nangyari? Ikwento mo nga. Napakamot siya sa kanyang ulo. Nagwala po yung kabayo. Ako po at yung pwesto ko ang unang natumbok. Nay, wala na nga pong bumibili. Nasira pa po ang mga pwesto at mga paninda. Namilog ang bibig ng kanyang nanay. Abay, dapat nagpabayad ka anak. Sinapo ni baby ang kanyang ulo. Kaya nga ho. Pero sa kananay, at masama pa rin ho ang loob ko sa mga nangyari. Napahiya po talaga ako kanina dun sa palengke. Parang gusto ko na lang pong kainin ng lupa. Kapag humupa na po itong pagkaambiyerna ko, haharapin ko po ang Jacob na yon, na dahilan po kung bakit po ako napahiya. Maya-maya, nakarating na ang mga kapatid ni baby. Napakamot na lang siya sa mga paninda niyang nasayang lang. Pati ang mismong mga lamesa, mga lutuan, wasak dahil sa kabayo ni Jacob. Kaya naman, nangako si baby na maniningil siya. Pero palilipasin niya muna ang nararamdamang pagkabwisit. Baka kung ano-ano pa ang kanyang masabi. Kinabukasan, hindi lumabas ng bahay si baby. Nakaupo siya sa plastic na monoblock na upuan. Nakaduster na kupas habang naluloka sa mga chismis sa kanya. Mukhang isang buwan yata siyang pag-uusapan ng kanilang barangay. Kailangan niya na talagang mabawi ang kanyang dignidad na niyurakan. Ang dami-daming pwedeng nakakahiyang pangyayari. Bakit malaglagan pa ng pustiso? Bulong ni baby. Napairit si baby at isinubsob ang noo sa tuhod. Buwisi talaga? Wala na. Wasak ng dangal ko. Ako na si Baby Jean, walang ngipin sa harap. The end. Mula sa pintuan, sumilip si Bebeng, ang kapatid niyang ubod ng kulit. Ate baby, may dumating. May kotse, mukhang mayaman, nakaputing polo. Ang ganda rin mag-smile. Parang model ng toothpaste. Kumabog ang puso ni baby. Alam niya na agad kung sino. Mabilis siyang tumayo at sumilip sa siwang ng bintana. Nakatayo nga sa tapat ng kanilang gate si Jacob. Anong ginagawa ng lalaking to dito? Bakit may dalang paper bag at mga bulaklak? Bulalas ni baby. Ate, baka manliligaw sa'yo. Saad ni Bebang. Nanlaki ang mga mata niya. Psst! Tumahimik ka dyan. Ano manliligaw? Nanginginig ang mga kamay ni baby habang sinusuot ang pustiso. Itinali ang buhok at huminga ng malalim bago lumabas sa harapan. Anong ginagawa mo ditong unggoy ka? Tanong ni baby at agad na humalukip-kip. Magalang nang umiti si Jacob. Magandang umaga, Miss Baby. Wala ako sa mood sa mga miss-miss mo ngayon ha. Mabuti naman at nagkusa kang pumunta rito. Bayaran mo ako. Alam mo bang ako ang headline ng mga chismosa dahil sa'yo? Singhal ni baby. Hindi siya pinatulan ni Jacob. Inabot nito ang paper bag. Para sa'yo. Hindi ko alam anong klaseng tinapay ang gusto mo. Kaya assorted na lang. At etong bulaklak. Alam kong hindi nito mababawi ang nangyari kahapon pero tiningnan niyang mga bulaklak na para bang may nakakubli doon na hidden camera. Halos malagas na ang petals kakacheck ni baby. Inilahad niya ang kamay. Hindi ko kailangan ng mga bulaklak. Pera ang kailangan ko. Dapat money bouquet ang binigay mo sa akin. Anong gagawin ko sa pabulaklak mo? Iniisip mo bang patay na ako kaya dinalhan mo ako nito? Namilog ang mga mata nito. Siyempre hindi. Inilahad niya ang mga nasirang gamit. Kita mo yan? Yan lang ang hanap buhay ko. Wala akong ibang plano sa buhay. Walang asyenda. Nang madurog yan, parang nadurog din ang buong buhay namin. Marahang tumango si Jacob at ibinaba ang hawak nitong mga bulaklak. Naiintindihan ko. Gusto kong bumawi. Kumuha ng isang envelope si Jacob at ibinigay sa kanya. Maingat yung kinuha ni baby. Pagbukas niya, bumungad ang mga malulutong na pera na sobrang dami at parang nasa kalahating milyon yata. Ang dami nito, hindi ko ito matatanggap, sabi agad ni baby. Namungay ang mga mata ni Jacob. Maraming nasira sa mga gamit mo.
Ngumuso naman si baby. Ganito bang estilo mo? Bigyan ng pera ang mga nasasagasaan mo para manahimik sila? Suhol ba to? Umiling agad si Jacob. Kailangan pong bayaran dahil may kasalanan ako sa'yo. Sana huwag mong pagdudahan ang intensyon ko. At gusto ko sanang ayain kang mag-lunch. Gusto kitang pumunta sa asyenda bilang panauhin namin. Gusto ng lolo kong gawin ko raw ang tamang paghingi ng tawad. At sa totoo lang, gusto rin kitang makilala. Napatingin siya ng masama rito. Ako? Bakit gusto mo akong makilala? Hindi agad nakasagot si Jacob at parang naghahanap ng ibang sasabihin. Ang ibig kong sabihin, gusto kang makilala ng lolo ko. Gaya nga ng sabi ko, gusto niyang makabawi sa taong nagawan ko ng kasalanan. Duda pa si baby, pero kalaunan, pumayag na rin naman siya. Mukhang genuine din naman kasi ang paghingi nito ng tawad. Kaya naman, kinabukasan, yun na ang ginawa ni baby. Parang umakyat sa ibang planeta ang biyahe ng tricycle papunta sa asyenda. Mahigpit na hawak ni baby ang maliit niyang bag sa kandungan. Ano ba naman kasing gagawin ko ron? May pera na naman ako. Kakausapin lang siguro nila ako kasi mahalagang dangal nila. Pero okay na rin. Kasi ilang taon na akong curious sa napakalaking asyenda ng mga Calderon. Maraming nagsasabing maganda raw doon. Pagdating ng tricycle sa tarangkahan, muntik na siyang mabilaukan. Wow! Mas mataas pa ang gate kaysa sa munisipyo sa bayan. Isang gwardya na nakauniforme ang lumapit. Sino po sila? Baby G, nakulangan po. Yung nagbebenta ng mga turon sa palengke. Mahina niyang wika. Inimbita po ako ni Jacob dito sa kanyang lolo niya. Nagsalita ang isa sa radyo. Ilang sandali pa, unti-unting bumukas ang dambuhalang tarangkahan na parang simula ng isang teleserye. Wow! Ang laki talaga! Bulalas ni baby. Bumaba siya ng tricycle, binayaran ng driver at itinuwid ang balikat. Sinabi sa kanya ng driver na maghintay doon. Maya-maya ay dumating na ang isang malaking sasakyang kulay puti. Mula roon, bumaba si Jacob. Ayos ang buhok, presko sa suot na polo, at may ngiting kinaiinisan niya. Baby, bati ni Jacob na parang musika ang pangalan. Welcome. Dumating ka. Akala ko hindi ka napupunta. Ipapasundo na sana kita. Pumayag ako, kaya pupunta ako. Hindi ako babali sa usapan, sagot ni baby habang mahigpit na hawak ang bag. Tumawa ito at tumabi na parang isang binatang Ginoo. Kung ganun, hayaan mong pakainin kita. Sa loob, halos matulala siya. Mas malaki pa sa bahay nila ang sala. May chandelier na kumikislap na parang mga bituin. Bigla niyang naramdaman na parang hindi siya bagay doon. Nakatsinelas pa man din siya. Hindi alam ni baby kung anong sumapi sa kanya at pumayag siya sa imbitasyon. Parang maling desisyon yata na tumungtong siya roon. Ang bawat hakbang sa marmol na sahig ay parang sigaw ng hindi ka belong dito. Baby, Tawag ng binata sa kanya. akala ko talaga hindi ka tutuloy. Hindi rin ako sigurado. Marahan niyang sagot. Pero sayang din yung libreng ulam. Magpapasyaran ka naman sa akin, di ba? Magpapabalot ka para sa akin? Tumawa si Jacob. Oo naman, magpapabalot ako. Kumain ka ng marami Ayokong gutom kang umuwi. Ngumuso naman si baby. Mukha namang mabait ang binata. Siguro ay okay na rin na pumayag siya sa imbitasyon nito. Kakain lang naman pala. Nang makarating sa sosyal na dining area, agad na tumigil si baby sa paglalakad. Para siyang batang napasok sa museo. May mga ilaw na tila bituin, kortinang parang gawa sa sutla, at mesa na halos kasing haba ng jeep sa kanto nila. Doon ay nakita niya ang isang ginang na elegante ang tindig at isang matandang lalaki na may baston at may aura ng dating don. Nagpakilala ang mga ito. Ako si Carmen, sabi ng ginang, sabay abot ng kamay na amoy pabango at may kumikislap na mga alahas.
Tita Carmen na lang ang itawag mo sa akin, iha. At ako naman, si Ernesto. Sabat ng matanda, sabay tango. Lolo ni Jacob. Medyo napayuko si baby at nagmano. Magandang gabi po. Magandang gabi rin sa'yo, iha. Sagot ni Don Ernesto na may mababang tinig, pero halatang may lambing. Nang anyayahan siyang umupo, halos hindi niya alam kung saan lulugar. Sa mesa, may kung ano-anong kubyertos na nakahilera. 4 sa kaliwa, 3 sa kanan, tapos may isang maliit na kutsilyo. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Alin ba rito ang pangtinapa? Tahimik niyang sinundan si Jacob na tila sanay na sanay sa ganoong eksena. Ginaya niya ang bawat galaw nito, kung kailan kukuha ng baso, kung kailan dudukot ng napkin. Pero nang mapansin niyang pinupunasan ni Jacob ang bibig, napagkamala niyang plato ang dapat linisin. Kaya pinunasan niya yon gamit ang napkin. Tama ba to? Inosente niyang tanong. Ang dami niyong kubyertos, alin bang gagamitin dito? Ngumiti si Jacob at marahang kinuha ang napkin sa kanyang kamay. Hindi sa plato ginagamit yan, baby. Sabi nito, sabay ayos ng napkin sa kanyang kandungan. Dito para hindi madumihan ang damit mo. Namula naman si baby sa kahiyang ginawa. Ah, ganun ba? Akala ko kasi para sa pinggan. Ngumiti si Jacob at halatang naaaliw sa kanya. Huwag kang kabahan. Hindi mo kailangan mahiya kung hindi mo alam. Ako ang bahala sa'yo. Salamat. Tugon ni baby, pilit na ngumiti pero halata sa mga mata ang kaba. Hindi niya rin talaga alam kung bakit siya pumayag sa paanyaya. Siguro kasi gutom siya. O baka iniisip niyang may lechon. Isa pa, kainan yon at si baby ay hindi kailanman tatanggi sa kainan. Pagdating ng mga pagkain, halos mapahiyaw siya sa tuwa. May mga inihaw, mga lutong may pangalan na hindi niya mabigkas, at mga dessert na parang hindi totoo sa sobrang ganda. Ang gaganda naman ng mga pagkain nyo, bulong niya. Parang panghandaan sa lamesa ni Mayor. Hindi napigilan ni Jacob ang tumawa ng mahina. Sige, tikman mo lahat. Sana magustuhan mo. Nang marinig ni baby yon, parang nagkaroon siya ng lisensya. Kumuha siya ng halos lahat sa parang buffet na yon. Nagtawid pa siya ng plato kay Jacob. Uy, tikman mo to. Ang sarap nito. Ngumiti si Jacob, pero imbes na hayaan na ang kasambahayang mag-serve, ang binata mismo ang naglagay ng pagkain sa plato ni baby. Eto, dagdagan pa natin. Paborito ni Lolo yan. Salamat ha, sabi ni baby. Pero maubos ko rin naman to. Tumawa si Tita Carmen. Ang gana mo palang kumain, iha. Nakakatuwa. Sige lang, iha. Wika ni Don Ernesto na ngayon ay mas nakangiti na. Kumain ka pa. Nagpahanda talaga kami ng maraming pagkain para sa'yo. Maraming salamat po. Sagot niya ng may pagalang. Sabay lagok ng juice na inakala niyang tubig pero champagne pala. Napaubo siya ng kaunti. Baby, dahan-dahan. Sabi ni Jacob habang tinatapik ang likod niya. Hindi yan tubig. Ah, ganun ba? Paus niyang sabi. Kaya pala may hagot sa lalamunan. Natawa ang lahat. Ang matigas na atmosphere ng dining room ay biglang lumambot dahil sa kanya. Maging si Tita Carmen ay hindi maitago ang tuwa sa pagiging totoo at prangka ng dalaga. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Don Ernesto. Pasensya ka na talaga sa nangyari, iha. Nagulat din ako sa ginawa ng apo ko. Hindi niya napigilan ang kabayo niya at nasira ang mga paninda mo. Oo nga po sagot ni baby habang umunguya. Pero okay na po yun. Nabayaran na naman po ako. Sobra pa nga po. Tahimik lang si Jacob pero halatang nagpipigil ng ngiti. Kahit paano, nakikita na sa tono ni baby na unti-unti na siyang nagiging komportable sa mga kalderon. Natapos ang hapunan nang busog na busog siya. Hindi lang sa pagkain, kundi sa kakaibang kabaitang natanggap niya mula sa mga ito. Habang pinagmamasdan niya si Jacob, napansin niyang iba ang titig nito.
Parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano sisimulan. Hindi niya nalang pinansin. Ang alam lang niya, masarap ang pagkain, mababait ang mga tao at busog ang kanyang tiyan. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may mali at hindi niya maintindihan kung ano. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad muna si Baby sa may hardin. Wala si Jacob at may kailangang asikasuhin sa opisina nito. Pero saglit lang naman daw dahil ang binata rin ang maghahatid sa kanya. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng mga ibon at lagastas ng tubig mula sa fountain. Pero ang totoo, gusto niya nang makauwi. Ayaw niya na sa mga ganoong lugar na masyadong tahimik, masyadong elegante. Para bang bawat hakbang niya ay may bantay na mata. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag sa paimbita niya rito. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang buhok na tinatangay ng hangin. Pero okay na rin, at least nakakain ako ng masasarap na pagkain. May pabalot pa ako. Makakatikim si nanay at ang mga kapatid ko. Sa sobrang dami nilang pinadala, parang pang isang linggo na naming ulam yon. Init-init na lang. Habang naglalakad, napahinto siya sa likod ng malaking halamanan nang marinig niya ang mahinang boses mula sa veranda. 2 kasambahay ang nandoon. Hindi niya naman ugali ang makinig sa chismis, pero nang marinig ang salitang kasal at mana, napakunot ang noo niya. Sabi ko na nga ba, kailangan na raw ni Senyorito Jacob mag-asawa bago matapos ang taon, dagdag ng isang kasambahay. Tumango naman ang ginang na kausap nito. Oo, kung hindi raw, mawawala sa kanya ang mana sa asyenda. Kaya ayan, kung sino-sino na lang ang dinidate. Pero itong tendera na dinala niya rito, aba kakaiba. Nagulat ako. Nagulat yata tayong lahat. Ang dami niyang kilalang babae sa Alta. Bakit yan? Gagawin lang yung laro ng mayayaman. Kumunot ang noo ni Baby. Iniisip niya kung siya ba ang tinutukoy ng mga kasambahay. Pero nang unti-unti niyang naiintindihan, doon niya napagtanto na may kung anong mali sa nangyaring dinner kasama ang mga kalderon. Parang biglang sumikip ang dibdib niya. Lahat ng kabaitan ni Jacob, lahat pala may dahilan. Parang imposible pero siya ba ang iniisip ng binata na maging asawa nito? Napasinghap si Baby. Hindi na niya namalayan ang sarili na naglalakad papunta sa loob ng bahay. Buong galit siyang pumasok sa sala. Nandoon si Jacob at sinalubong siya. Nakangiti pa ito, pero nang makitang nanlilisik ang kanyang mga mata, bahagya itong natigilan. Baby, anong nangyari? Dinuro niya ito. Huwag mo akong tawaging baby. Hindi mo ako kailangang tawagin na parang close tayo. Sagutin mo ako. Totoo ba? Halos manginig ang boses ni Baby. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Hawak ang laylayan ng damit niya na parang gusto niyang pigilan ang sarili sa pagsabog. Bakas ang gulat sa mukha nito. Totoo ba? Ang alin? Na kailangan mong mag-asawa para mamana mo ang asyenda? Na ako ang pinili mong babaeng pakakasalan para dyan sa mana mo? Kaya ka ba mabait? Sinadya mo ba yung sa kabayo? Plano mo ba ang lahat ng to para magkaroon tayo ng interaksyon? Para saan ang magarbong hapunan na to? Simpleng dinner lang ba? O gusto mo lang akong ipakilala sa pamilya mo bilang babaeng pakakasalan mo? Ayaw niyang mag-assume, pero ang weird naman nga ng mga yon. Para lang sa paghingi ni Jacob sa kanya ng tawad. Maraming mali, pero ano pa ba ang dapat niyang isipin? Tahimik si Jacob sa loob ng ilang segundo bago muling nagsalita. Sinong nagsabi niyan sa'yo? Naningkit ang mga mata ni Baby. Hindi mo na kailangang itanong. Ang tanong, totoo ba o hindi? Kasi ang weird nga naman ang ginagawa mo. Nabayaran mo na ako. Absuelto ka na dapat sa kasalanan mo. Pero may pagganito ka pa pala na parang meeting the family. Huminga ng malalim si Jacob at umiwas ng tingin sa kanya. Halatang guilty din. Totoo, pero... Umawang ang kanyang bibig. Pero? Diyos ko, may pero pa? So tama ako.
Ginagamit mo lang ako para sa mana mo? Bakit ako? Anong kalokohan to? Halatang hindi makahinga ng maayos si Jacob na parang kinakabahan. Makinig ka muna. Oo, kailangan ko mag-asawa. Pero hindi ito tungkol doon. Hindi ko iniisip yun. Hindi ako namimilit at lalong hindi kita ginagamit. Tumawa ng mapait si baby. Hindi ginagamit? Eh bakit ako maniniwala sa'yo? Sino ka ba? Hindi naman kita kilala. Akala mo ba matutuwa ako na pinapaikot mo ko? Mataman siyang tiningnan ni Jacob. Para bang nahihirapan ito na sabihin ang gustong sabihin. At habang tumatagal ang pagtingin nito sa kanya, nakikita ni baby ang emosyon sa mga mata nito. Gusto kita, baby. Napakagatlabi si Jacob. Gustong gusto kita. Matagal na. Napanganga si baby at hindi makapaniwala. Parang gusto niyang sampalin si Jacob. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hindi niya mahulaan kung anong pakulo yun, kung anong plot twist ang meron ito. Nagpatuloy ang binata at parang hirap na hirap. Yung sa nangyari sa stall mo, hindi ko sinasadya yun. Talagang nagwala ang kabayo ko ng ganun. I'm sorry, hindi ko sinadya yun. Lalo pat munti ka nang mapahamak. Hindi ko gagamitin yun para malaman mo ang existence ko. Para magkaroon tayo ng interaksyon. Hindi ganun, baby. Talagang nangyari lang yun. At ang lunch na to, wala akong intensyon na kahit anong masama. Hindi dahil kailangan kong mag-asawa. Gusto ko lang talagang imbitahang mag-lunch ka para makasama ka. Dahil gustong gusto talaga kita. Natulala na lang si baby sa binata. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Parang imposible. Hindi naman siya sobrang ganda. Hindi siya mayaman, bungal pa nga. Pero yon at may isang gwapong mayamang asyendero na hindi niya naman kilala ang umaamin sa kanya. Bahagyang napaatras si baby. Ano bang pinagsasasabi mo, Jacob? May boyfriend ako. May plano kami. May future kami ni Rodel. Natahimik si Jacob. Nagulat ito at malamang ay hindi nito alam. Tila biglang nawala ang kulay sa mukha nito, pero pinilit ng umiti. Wala naman nga talagang nakakaalam sa kanila. Taga-ibang probinsya ang kanyang boyfriend na si Rodel. Nakilala niya ito nang minsang siya ang magbakasyon sa hometown ng kanyang mama. Naging sila at naging long-distance relationship nang magtrabaho sa Dubai. At kapag nakauwi na ito, pagkatapos mag-ipon, doon na ito mamamanhikan. Wala naman akong nakikitang boyfriend mo. Saad pa ni Jacob. Mata niya itong tiningnan. Wala nga, dahil nasa Dubai siya. Long distance relationship lang kami at sa ibang probinsya lang. Kaya, sorry, hindi ko maintindihan kung bakit mo ako gusto. Pero hindi ko kayang suklian ang nararamdaman mo. May boyfriend ako at 3 taon na kami. Hindi agad nakapagsalita si Jacob. Umigting pa ang panga nito at umiwas ng tingin. Parang hindi matanggap ang kanyang mga sinabi. Pero mukhang sa bawat sasabihin ni Jacob, talagang mabubuhay ang inis ni baby. Sige, may boyfriend ka. Ano naman? Napasinghap si baby. Ano naman? Seryoso ang mga mata ng binata. Hindi ko kayang pigilan to. Ang tagal ko naghintay para aminin to. Alam kong mali pero gusto kong agawin ka sa kanya. Napasigaw si baby at mabilis itong itinulak. Ano ka? Baliw? Grabe ka. Ang pamilya nyo puro kayong mayabang. Akala nyo lahat mabibili. Halatang nasasaktan ang mukha ng binata. Hindi ganun, baby. Inis na talaga siya. Oo, ganun. Alam mo ba kung anong tingin ko sa inyo? Mga taong hindi marunong makinig. Mga taong iniisip na kaya nilang bilhin ang puso ng mahihirap sa isang iglap. Tumalikod siya, pero bago pa siya makalabas, narinig niya ulit ang tinig ni Jacob. Mahina at puno ng sakit. Kilala na kita. Noon pa. Nung bata pa ako. Mataba ako at laging binubuli. Kapag umuwi ako, palihim akong bumibili ng banana cue sa'yo sa palengke. Hindi mo siguro maalala. Ako yung batang bilog na lagi mong tinutokso. Yung bumibili ng 3 turon tapos nagtatago sa gilid para hindi makita ng mga pinsan ko.
Ikaw yung unang tao na ngumiti sa akin ng walang halong pang-aalipusta kasi may itim ako at mataba noon. Kaya huwag kang magtataka kung bakit gustong gusto kita. Natahimik si Baby. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak. Biglang sumulpot sa isip niya ang imahe ng isang batang lalaki na may bilbil, pawisin, pero laging bumibili sa kanila noon ng nanay niya ng banana Q at tahimik lang na nakaupo sa bangketa. Parang may kung anong kumislot sa dibdib ni Baby. Nakaramdam siya ng init sa pisngi, hindi dahil sa galit, kundi sa kakaibang lambing na hindi niya inaasahan. Pero mabilis din niyang kinagat ang labi at umiwas ng tingin. Umiwas ng tingin si Baby. Huwag mo akong linlangin, Jacob. Hindi mo ako mabobola sa mga paandar mong may halong drama. May boyfriend ako. Si Rodel. Siya ang mahal ko. Siya ang hinihintay ko. At ako, ihintayin kita. Giit pa ni Jacob na para bang kahit gawin niyang kabit, okay lang talaga dito. Napailing na lang si Baby. Ayaw niya nang makinig sa kahibangan ni Jacob. Wala siyang pakialam sa damdamin nito. Kung hindi nito irerespeto ang relasyon niya kay Rodel, hindi niya rin irerespeto ang pagkagusto nito sa kanya. Pero kaya niya bang iwasan ang isang Jacob Calderon? Mag-isa siyang umuwi ng araw na yon. Nanghihinayang siya sa kanyang mga ipinabalot na pagkain. Pero ayaw niya nang masyadong isipin. Masyado pa siyang nanggigigil sa mga inamin ni Jacob. Sobra siyang nabigla. Parang biglang ibinuhos sa kanya ang lahat na nahihirapan siyang i-absorb iyon. Oh, ano nangyari nang pumunta ka sa bahay ng mga Calderon? Bakit parang bad mood ka? Tanong ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Baby at piniling hindi yun sabihin. Wala po, nakatapak lang po ako ng tae. Natawa naman ang kanyang ina. Ah, ganun ba? Sige, akala ko naman kung ano nang nangyari. Nagpahinga na lang muna siya. Parang ang gusto niya na lang matulog para hindi maisip ang mga nangyari kanina. Gayunpaman, habang nagpapahinga, may narinig siya mula sa labas. Wow, ang daming pagkain! Saad ng kanyang kapatid na si Bebeng. Ang dami! Saan galing ang pagkain na to? Ang dami naman. Parang fiesta. Saad naman ng kanyang ina. Agad tumayo si Baby at tiningnan ang nangyayari. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng pagkain sa bahay nila. Hindi na nga magkasya sa lamesa. May mga pagkain ang nakalagay sa mga upuan. Pinadala po ni Senyorito Jacob. Nakalimutan daw po ni Ma'am Baby. Sabi ng tauhan ni Jacob. Napatingin agad ang pamilya niya sa kanya. Kaya umawang ang bibig ni Baby. Ha? Oo, nagpabalot siya ng pagkain para may uwi ako. Kaya nagbigay sila. Tuwang-tuwa naman ang kanyang pamilya. Hindi na tuloy nakatanggi pa si Baby. Hindi niya naman inasahang ipapasunod pa nito ang mga pagkain at hindi lang basta binalot. Talagang parang nagpadala ng buffet si Jacob sa loob ng bahay nila. Napabuntong hininga na lang si Baby. Pagkain yon at masamang tanggihan. Isa pa, nakita niyang tuwang-tuwa ang kanyang pamilya. Nakaka-guilty kung pipigilan niyang i-enjoy ito ng mga yon. Pagkatapos nun, umaasa si Baby na tigilan na lamang siya ni Jacob. Sa mga lumipas na araw, naging abala siya sa pagbabalik ng stall niya sa palengke. Dahil medyo malaking halaga ang ibinigay sa kanya, napaganda niya yon. Nakapagdagdag din si Baby ng ibang paninda. Isang araw, bumalik na siya sa pagtitinda. Pawis na si Baby habang nagbabaliktad ng mga banana Q. Kaso, may biglang lalaking sumulpot sa harap niya. Isang banana Q nga, Baby. Sabi ni Jacob kahit may pag-aalinlangan sa boses. Napasinghap siya. Napatingin siya rito. Suot nito ang simpleng t-shirt at maong pero halata pa rin ang pinanggalingan. Ang kilos, ang tindig, ang balat na parang hindi sanay sa alikabok ng palengke. Kumunot ang noo ni Baby. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko, tigilan mo na ako? Napakagatlabi si Jacob. Gusto ko lang namang bumili ng banana Q sa'yo. Bakit? Wala bang banana Q malapit sa inyo?
Hindi ba't may chef kayo sa inyo? Bakit hindi ka magpaluto ron? Ramdam ni Baby ang tingin ng mga kapwa-tindera niya. Marahil ay nagtataka ang mga ito kung bakit sobrang sungit niya kay Jacob. Gayunpaman, sigurado siyang mas magtataka ang mga ito kapag nalaman na gusto siya ng asyendero at nagpapapansin pa sa kanya. Napayoko si Jacob. Gusto ko ang luto mo. Umirap si Baby at inabot ang mainit pang banana cue. Yan o, sing-init ng ulo ko kapag ginugulo mo ko. Tinanggap naman yun ni Jacob at agad na nag-abot ng bayad. Padabog naman siyang kumuha ng sukli. Nang ibigay niya yon sa binata, hindi agad ito umalis. Tinitigan pa siya, kaya sinamaan niya ng tingin. Mukhang naiintindihan naman ito, kaya umalis din agad. Nang makaalis si Jacob, agad naman siyang kinausap ng mga kaibigan niya sa palengke. Sinabi niya na lang na wala lang yon. Ayaw niyang may makaalam. May boyfriend siya at hindi magandang kumalat na may pumuporma sa kanya na katulad ni Jacob. Kinabukasan, ganoon na naman. At sa mga sumunod pa. Kung hindi ito bumibili ng banana cue, tumutulong ito sa ibang tendera o di kaya'y nakatambay lang sa gilid. Nakikipag-usap ito sa matatanda habang pinapanood si Baby na magluto. Minsan nga, napiko na si Baby habang pauwi at sinusundan siya nito. Jacob, wala ka bang trabaho sa mansyon ninyo? O trip mo lang talaga akong guluhin? Ngumiti ang binata ng bahagya. Ito ang trabaho ko ngayon. Napairap si Baby. Ano? Ang istorbohin ako? Umiling naman ito. Hindi, ang tumulong sa'yo. Naiirita na lang niyang tinalikuran ang binata. Kahit ano yatang sabihin niya, wala siyang magagawa sa pangungulit nito. Siya lang ang nababanas. Basta ang mahalaga, wala siyang ginagawang masama. Hindi niya pinapatulan si Jacob at loyal siya kay Rodel. Hindi naman siya mabilis maakit. Wala siyang pakialam kahit mas gwapo at mas mayaman si Jacob. Mas mahalaga pa rin sa kanya ang koneksyon. At kay Rodel niya yun nakuha dahil marami na silang pinagsamahan. Kinagabihan, nakipag-video call na lang siya sa kanyang boyfriend. Baby, naririnig mo ba ako? Sigaw ni Rodel habang ini-adjust ang earphones. Oo, wag kang ang sigaw ng sigaw. Baka marinig ka ng kasama mo dyan. Natatawang sagot ni Baby habang inaayos ang kamera. Napangiti siya nang makita ang mukha ni Rodel sa screen. Medyo pumayat na ito, may kaunting eye bags pero nandun pa rin ang ngiti nito na dati pa niyang minahal. Grabe, mas gumanda ka yata ah. Ang blooming naman ng baby ko. Biro ni Rodel. Sus, since birth na to, o baka naman puro babaeng katrabaho mo dyan ang inaatupag mo, kaya masaya ka. Balik ni Baby, pilit tinatago ang pangungulila. Wala no, kung alam mo lang, ikaw pa rin ang laman ng utak ko bago matulog at pagising. Umiling si Baby pero hindi maitago ang ngiti. Nako, puro bola ka talaga. Tawa lang ang sinagot ni Rodel at sandaling nanahimik ang dalawa. Sa likod nito, kita ni Baby ang makalat na silid, may mga kahong puno ng gamit at may nakasampay pang kumot. Ganyan pa rin palang kwarto mo, hindi mo man lang inaayos, sabi ni Baby. Sino pa bang mag-aayos? Kung nandito ka lang sana, hindi ko na kailangan ng alarm clock. Gigising na ako agad sa kakadaldal mo. Grabe ka. Anong akala mo sa boses ko? Ringtone? Natatawang sabi ni Baby, sabay dampi ng kamay sa screen. Nakakamiss ka talaga. Maya-maya ay nagseryoso si Rodel. Baby, ilang buwan na lang. Pag uwi ko, gusto ko na talagang magpakasal tayo. Sawa na ako mag-video ko lang tayo. Gusto ko na totoo na magkasama tayong mag-almusal, maglaba, magtalo tungkol sa ulam. Gusto kong gawin ang mga simpleng bagay kasama ka. Huminga ng malalim si Baby. Gusto niya rin naman yon. Medyo hirap lang sila, lalo na at breadwinner ang kanyang boyfriend. Kaya kahit matagal na sila, palaging matutuloy na hindi ang pagpapakasal nilang dalawa. Ayaw niya namang i-pressure ang kanyang nobyo. Sigurado ka ba, Rodel? Hindi ka pa nga nakakaipon ng sapat? Baka mahirapan ka. Okay lang naman kahit na hindi muna.
sabi ni Baby kahit gustong-gusto niya nang magpakasal. Ngumiti si Rodel at may kumpiyansa sa boses. Itutuloy na natin. Palagi na lang nating hindi tinutuloy. Alam kong gusto mo nang magpakasal. Pasensya ka na. Ayoko na palaging ikaw ang nag-a-adjust para sa akin. Hindi ako natatakot sa hirap. Matagal ko ng pangarap to, baby. Ikaw ang tahanan ko. Hindi ko na kayang maghintay pa ng isa pang taon. Naramdaman ni Baby ang init ng luha sa gilid ng kanyang mata. Ako rin naman, gusto ko na. Pero kung hindi ka pa rin handa dahil sa mga responsibilidad mo, may intindihan ko naman. Handa naman tayo, baby. Handa tayong makasamang isa't isa. Kung hihintayin pa nating matapos ang mga responsibilidad natin, baka lalong walang mangyari sa relasyon nating dalawa. Seryosong tugon ni Rodel. Hindi mo naman ako ipagpapalit, di ba? Napatawa si Baby kahit may kaba sa dibdib. Ano ba naman yung tanong mo? Syempre hindi. Hindi niya binanggit ang tungkol kay Jacob. Ayaw niyang sirain ang sandaling yon. Hindi naman importante yon. Sigurado si Baby na titigil din ang binata kapag nagsawa. Ayaw niyang isipin ni Rodel na may ibang lalaking nagpapasaya sa kanya. Dahil wala naman talagang epekto sa kanya si Jacob. Si Rodel pa rin ang una niyang minahal, ang lalaking nangako ng tahanan at hindi ng asyenda. Uy, tahimik ka na naman dyan, sabi ni Rodel. May iniisip ka? Wala. Naiisip ko lang, ang tagal pa ng ilang buwan, parang 1 taon pa rin yung pakiramdam. Huminga ng malalim ang kanyang nobyo. Alam ko, pero tiisin na lang natin lahat. Lahat naman to para sa kinabukasan nating dalawa. Para hindi mo na kailangan magtinda araw-araw sa ilalim ng araw. Gusto kong maranasan mong magpahinga. Baby, gusto kong ako naman ang mag-alaga sa'yo. Tawanan lang silang dalawa kalaunan kahit minsang naglalagpa ang internet connection nila. Kahit ganoon, ramdam ni Baby ang init ng presensya ni Rodel. Baby, sabi ni Rodel at mas mahinahon ng tono. Minsan, naiisip ko kung napapagod ka na. Ang tagal na nating ganito. LDR, puro chat at video call na lang. Hindi mo ba naiisip na baka may ibang dumating? Tumigil si Baby at parang tinamaan. Dumating na nga si Jacob, pero sisiguraduhin niya naman na kahit dumating ito, si Rodel pa rin ang para sa kanya. Walang makakasira sa pagsasama nila. Hindi, Rodel, mahina niyang sagot. Wala akong ibang gusto. Ikaw lang. Ikaw pa rin. Tahimik ang buong palengke ng araw na yon. Pero hindi niya alam kung bakit parang may kakaiba ng sandaling yon. At hindi nga nagtagal, may dumating na isang puting SUV. Huminto yon sa tapat ng pwesto ni Baby. Pansin ko, suki ka ngayon ng mga mayayaman. Ano kayang meron? Tanong ng kaibigan niyang tendera. Napabuntong hininga siya. Hindi ko rin alam, pero isa lang ang alam ko. Ayokong makasalamuha pa sila. Ang sakit nila sa ulo. Totoo bang type ka ng Jacob Calderon na yon? Paano yan? May boyfriend ka na? Tanong pa nito. Wala naman akong pakialam. Saka hindi ko naman siya pinapansin. Wag na nga sana siyang pumunta dito. Naiinis ako. Baka machismis pa ako, no? Oo, kaunti lang ang may alam na may boyfriend ako na nasa malayong lugar. Pero ibang usapan kapag kumalat na pinopormahan ako ni Jacob. Baka makarating pa sa boyfriend ko. Ayoko namang mag-overthink siya. Alam mo naman ang balita, may pakpak at imposibleng hindi makarating sa kanya. Napatingin ulit sila sa SUV. Lumabas mula roon ang isang babae na parang galing sa fashion magazine. Halatang mamahalin ng kutis, suot ang beige na bestida at mga alahas na siguradong hindi basta mabibili kahit sa 10 taon niyang pagtitinda ng banana Q. Excuse me? Mahinhing sabi ng babae pero may tono ng pagmamataas. Ikaw ba si Baby? Napatingin si Baby. Pinahid ang pawis sa noo bago sumagot. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? May marahang tawa ang babae. Isang tawang may kasamang pangiinsulto. Wala naman talaga akong kailangan sa'yo. Kaso, bigla kang pumasok sa mundo namin. Curious lang ako.
Kasi gusto kong makita kung anong klaseng babae ang pinagkakaabalahan ni Jacob ngayon. Nabitiwan niya ang sandok nang marinig ang pangalan ng Jacob na yon. Parang kahit ilang beses niyang sabihin, hindi talaga siya lulubayan ng binata o ng kahit na sinong may kinalaman dito. Napataas ang kilay ni Baby. Tapos? Well, I'm Isabella, family friend ng mga Calderon at well, ngumiti ang dalaga at puno ng kumpiyansa. Ako lang naman ang future Mrs. Calderon. Natigilan si Baby. Mata man niyang tiningnan ang babae. Iniisip kung bakit ito naroon at pinangangalandakan ang impormasyong iyon. Mabilis siyang natawa, hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil sa inis. Ganun ba? Di congrats. Pero bakit sa tindahan ko sinasabi mo ang mga yan? Gusto mo bang bumili ng banana Q bilang kasama sa handa ninyo? Hindi ko alam kung matapang ka o wala kang alam sa lugar mo. Malamig na sagot ni Isabella. Pero siguro nga, wala ka talagang class. Huminga ng malalim si Baby. Hindi ko alam kung bakit kailangan mo pang pumunta dito para insultuhin ako ng ganyan. Baka gusto mong makita talagang sinasabi mong walang class. Hindi siya sanay na pinapahiya, lalo na sa harap ng mga tao. Pero bago pa siya makasagot, dumating si Jacob, bitbit ang basket ng mga hinog na mangga. Nang makita si Isabella, agad siyang umiti. Isabella, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Jacob. Tumikhim si Isabella, agad nilapitan si Jacob at niyakap ito sa harap mismo ni Baby. Oh, Jacob, I missed you. Your grandfather told me you were busy. Pero hindi ko akalaing ganito ka pala ka-busy. Mas lalong nainis si Baby. Kung maglalampungan kayo dito sa harap ko, mas mabuti pang umalis kayo sa harap ng tindahan ko. Ang sakit nyo sa mata. Agad namang kumilos ang binata. Agad na inalis ang mga braso ni Isabella at diretso ang tingin kay Baby. Hindi, Baby. Please, huwag mo sana akong paalisin. Magkakilala lang kami ni Isabella. Matagal na kaming magkaibigan. Nagdala ako ng mga bagong pitas na mangga para sa'yo. Galing yung asyenda. Nagpatuloy na lang siya sa pagbabalat ng saging. Wala akong pakialam. Hindi niya pinansin ang mga ito. Kahit ang basket ng mga mangga, hindi niya rin tiningnan. Wala rin namang nagawa si Jacob dahil masyadong makulit si Isabella. Kaya umalis na rin ang dalawa sa harap ng kanyang tindahan. Naging payapa na ulit. Pero akala niya lang yon dahil bago siya magsara, muli na namang bumalik si Jacob. Tinutulungan pa siya sa pagliligpit kahit ilang beses niyang sinabing wag na. Baby, sandali lang. Tawag nito. Huminto siya pero hindi lumingon agad. Ano na naman, Jacob? Pasensya ka na kanina. Hindi ko alam na pupunta si Isabella. Wala akong sinabi kasi akala ko wala namang problema. Problema? Humarap na siya ngayon sa binata. Jacob, ang problema ay ikaw. Alam mong may boyfriend ako pero kung umasta ka, parang wala kang respeto. Tapos ngayon, may isa ka pang babae na dumating na may bitbit pang pangiinsulto sa akin. Nagtatrabaho ako ng maayos, pero ginugulo niyo akong dalawa. Natahimik si Jacob at tila napahiya. Hindi ko intensyon yun. Sorry kung ginugulo kita. Pasensya na sa ginawa niyang pangiinsulto sa'yo. Ano ba talagang intensyon mo, Jacob? Pinaglalaroan mo lang ba talaga ako? Gusto mo lang bang ipakita sa sarili mo na kaya mong paibigan ng kahit na sino? Na kahit tindera, maloloko mo rin? Baby, malumanay nitong sabi. Hindi kita kailanman niloko. Hindi ko ginusto na mapahiya ka. Pero sana man lang pakinggan mo rin ako. Alam mo na ang nararamdaman ko sa'yo. Alam mo kung bakit ako umaaligid sa'yo. Napailing si Baby at napatawa ng mapait. Alam ko, pero sa tingin mo ba talaga ay papatulan kita? Jacob, ang dali mong magsalita ng nararamdaman kasi hindi ikaw ang may boyfriend. Hindi ikaw yung may taong naghihintay sa malayo, nagpapakahira para sa kinabukasan ninyo. Ako yun. Kami yun ni Rodel at wala ka dapat sa kwento naming dalawa. At ayokong sirain yon dahil lang umaaligid ka sa akin.
Tahimik silang dalawa ng ilang segundo. Ang tanging naririnig niya ay ang mga kuliglig at malayong hampas ng hangin sa mga puno. Pigil na pigil si Jacob, halatang gusto pang magsalita, pero tinatansya kung kaya pa ba itong pakinggan ni Baby. Alam mo, sabi pa ni Baby, akala ko mabait ka. Akala ko naiintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Pero ngayon, ang tanging gusto ko lang ay tantanan mo na ako. Hindi ko kayang maging laruan sa pagitan mo at ng mga katulad ni Isabela. Napalunok si Jacob at halatang nasasaktan. Baby, hindi naman ako naglalaro rito. Minsan lang ako maging matapang sa nararamdaman ko. Akala mo ba hindi mahirap sa akin na ganitong pinagtatabuyan mo ako? Na hindi mo ako magawang bigyan ng atensyon dahil may minamahal ka na? Masakit to para sa akin. Gusto kong respetuhin ang relasyon nyo pero ayokong tumayo lang at manatiling wala lang alam sa damdamin ko. Hanggang hindi pa kayo kasal, may pag-asa pa ako. Parang sasabog na ang dibdib niya sa mga sinasabi nito. Kaya sa halip na sumagot, tinalikuran niya na lang si Jacob. Ayaw niya nang makipag-usap ng paulit-ulit sa binata. Kaya dapat talaga makauwi na si Rodel at pakasalan siya. Yun na lang ang magiging paraan para matapos na ang pangungulit ni Jacob. Gayunpaman, hindi siya mapanatag. Naiisip ni Baby na baka maging usap-usapan na naman sila ni Jacob sa buong barangay. Daig pa naman ng mga kapitbahay nila ang mga CCTV. Lahat napapansin, lahat may opinyon. Kaya mas maigi siguro na sabihin niya na lang kay Rodel ang tungkol sa pangungulit ng binatang iyon. Ayaw niyang may marinig ito sa iba at magmukhang may tinatago siya. Gusto niyang siya mismo ang magpaliwanag para malinaw, para walang masamang isipin. Pero 2 araw ang lumipas, hindi niya pa rin makontak si Rodel. Ilang beses na siyang nagpadala ng mensahe pero hindi nito nababasa. Nagtataka si Baby kung bakit biglang hindi ito nag-o-online. Ano na kayang nangyari sa kanya? Bakit hindi siya nag-o-online? Mahina niyang sabi habang pinipis silang cellphone. Hinimas niya ang kanyang dibdib. Medyo kinakabahan na ako Nag-aalala na ako sa kanya. Hindi siya sanay na hindi nagpaparamdam si Rodel. Araw-araw naman kasi silang nagchat-chat. Kahit simpleng good morning baby ko o ingat ka sa pagtitinda mo. Sapat na yon para mapawi ang pagod niya sa maghapong pagtitinda. Pero ngayon, wala talaga kahit isang message o isang reply. Kaya nang magtinda siya ng turon at banana Q kinabukasan, hindi pa rin siya mapakali. Bumibigat talaga ang kanyang dibdib. Habang hinanghango niya ang mga turon, iniisip niya kung ano ba talaga ang nangyari kay Rodel. Baka busy lang talaga siya. Bulong niya sa sarili, pero hindi rin siya kumbinsido. O baka naman may sakit? Nako, sana hindi. Wala pa namang mag-aalaga sa kanya ron. Pag-uwi niya, agad niyang kinuha ang cellphone. Wala pa ring reply. Napabuntong hininga siya. Sa sobrang pag-aalala, halos hindi na siya makatulog. Tumagilid siya sa kama, tinitingnan ang kisame at paulit-ulit na nagdasal na sana ay magparamdam na si Rodel. Hanggang sa kinabukasan ng gabi, habang nag-aayos siya ng paninda para bukas, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Napatalon siya sa gulat. Salamat naman. Halos mapasigaw siya at agad niyang sinagot. Hello, Han. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Narinig niya ang boses ni Rodel na medyo garalgal. Pasensya na, baby. Nawalan ako ng signal. Inilipat kasi kami ng kwarto tapos nawalan ng wifi. Natawa siya sabay buntong hininga ng makaramdam ng ginhawa. Akala ko kung napano ka na eh. Sobrang nag-alala ako sa'yo. Sorry na. Alam mo naman, ikaw pa rin ang una kong iisipin pag may signal na ulit, sabi ni Rodel at may halong lambing sa tono. Napangiti siya. Basta next time, kahit simpleng message lang ang iwan mo sa akin ha, para hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano. Oo naman, promise. Ikaw talaga, laging praning. Napangiti siya sa tawag na yon. Ang boses ni Rodel ay parang musika sa pandinig niya. Kahit papaano, bahagya na siyang kumalma. Kaya't pagkatapos ng ilang minutong kamustahan,
Naglakas loob na rin siyang sabihin ang matagal niya nang gustong sabihin. Mahal, may gusto lang sana akong sabihin. Panimula ni Baby at medyo kinakabahan. Ano yun? Tanong ni Rodel. May isa kasing lalaki rito sa amin. Jacob ang pangalan. Medyo kasi, may gusto siya sa akin. Lagi siyang bumibili sa akin. Pagkatapos, nangungulit pa kahit ilang beses ko nang sinabi na may boyfriend ako. Saka, ayokong may makarating sa'yo na mga chismis, kaya sinasabi ko na. Sandaling natahimik si Rodel. Ganun ba? Sagot nito at kalmado lang. Hayaan mo na lang, mahal. Huwag mo na lang pansinin. Alam ko naman na hindi mo siya gusto. Hindi ko nga talaga gusto. Promise. Mabilis niyang tugon. Ikaw lang naman ang mahal ko. Alam ko. Sabi ni Rodel at may bahid ng ngiti sa boses. Kilala kita, baby. Basta wag ka lang magpapa-apekto. Titigil naman din siguro yan. Chismis lang din yan. Mawawala rin. Napanatag ang kanyang kalooban. Para bang biglang gumaan ang lahat. Matapos ang tawag, napahiga siya sa kama. Habang hawak pa rin ang cellphone. Napangiti siya nang maalala ang tono ni Rodel. Hindi seloso, hindi galit, may tiwala talaga ito sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit siya nahulog dito at tumagal sila kahit long distance relationship. Kahit gaano kalayo, lagi nitong pinaparamdam na may tiwala ito sa kanya. Habang pinapatay niya ang ilaw, bumulong siya sa sarili. Salamat Lord, wala na akong dapat ipag-alala. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, hindi niya maiwasang maisip si Jacob. Hangad niyang tigilan na siya nito. Hindi dahil takot siya sa chismis, kundi dahil ayaw niyang may masira sa pagitan nila ni Rodel. Pero paano kung ang akala niyang maayos pa nilang pagsasama, matagal na palang sira bago pa maging komplikado ang lahat? Nagplano ang pamilya nila para magbakasyon sa probinsya kung saan lumaki ang kanyang ina, para mabisita na rin nila ang kanilang lola nene. Bukod doon, yun din ang probinsya kung saan sila nagkakilala ni Rodel. Yun nga lang, hindi niya alam kung anong meron, para kasing may ibang tingin ang mga tao kay Baby. Parang may mali at hindi niya maintindihan kung ano. Nay, wala po ba kayong napapansin? Tanong ni Baby sa kanyang ina. Lumingon naman ito. Anong napapansin, anak? Napakagatlabi si Baby. Para po kasing ibang makatingin ng mga tao rito. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin. Hinaplos nito ang braso niya. Baka naninibago lang. Ilang taon na rin kasi tayong hindi nakakapagbakasyon dito. Marahan na lang siyang tumango. Pilit niya na lang ginawang panatag ang kanyang kalooban. Baka naman masyado lang siyang nag-iisip. Binisita pa nila ang iba nilang kamag-anak ng hapong yon. Dala ang ilang pasalubong na kakanin at mga prutas. Masaya sana ang lakad, may halakhakan at kwentuhan habang naglalakad sa mainit na kalsada ng baryo. Hanggang sa nadaanan nila ang bahay ng pamilya ni Rodel. Ang lumang bahay na dati ay puno ng ingay, halakhak at mga kwentong pinag-uusapan nila tuwing hapon. Napahinto si Baby, parang biglang nanglamig ang paligid. Tahimik ang buong bakuran, sarado ang gate at kahit ang mga bintana ay tila matagal nang hindi nabubuksan. Wala man lang bata o aso na lumalabas. Ang mga paso ng halaman ay tuyot na at ang banderitas na dati ay nakasabit sa veranda ay kupas na. Bakit walang tao sa bahay ng pamilya ni Rodel? Mahina niyang tanong sa kanyang pinsan at halos hindi makapaniwala sa nakikita. Napalingon sa Emily, bit-bit pa ang supot ng kakanin. Ha? Wala na talaga sila dyan, ate? Nung January pa? Napakunot ang noo ni Baby. Ha? Umalis? San sila lumipat? Ikaw talaga, ate? Sabi ni Emily na medyo nakangiti pa. Nilipat na raw sila sa bahay ng gobernador kasi malaki naman yun, 'di ba? Ikaw bakit mo tinatanong? Naalala mo na naman yung ex-boyfriend mo? Move on ka na, te.
Tumigil si Baby sa paglalakad. Ang salitang ex-boyfriend ay parang tinik na tumutusok sa dibdib niya. Anong sabi mo? Mahina pero mariin niyang tanong. Anong ex-boyfriend? Si Rodel, 'di ba? Sagot ni Emily, walang kamalay-malay sa bigat ng bawat salitang binibitiwan nito. Ex mo! Balitang-balita rito na naghiwalay kayo. Sabi na hindi nyo kayang LDR. Hindi ko siya ex-boyfriend. Mabilis niyang tugon, halos nanginginig ang boses. Anong sinasabi mo, Emily? Ngingiti pa sana ang pinsan niya, pero nang makita ang seryoso at namumutlang mukha ni Baby, bigla itong napatigil. Ha? Gulat na sagot ni Emily. Hindi pa kayo hiwalay? Pero ate, akala naming lahat dito, hiwalay na kayo ni Rodel. Ilang buwan na kayong walang komunikasyon, 'di ba? Naging chismis nga rito Napatitig lang si Baby sa kanya. Chismis? Anong klaseng chismis? Huminga ng malalim si Emily, halatang nag-aalangan kung itutuloy. Kasi raw, pagka-uwi ni Rodel galing Dubai, kinasal na agad siya sa anak ng gobernador. Akala namin, alam mo ate, baka nga nagkahiwalay na kayo bago pa siya umuwi. Parang may sumabog sa tenga niya. Ang mga salitang kinasal at anak ng gobernador ay umalingaw-ngaw sa isip niya. Paulit-ulit at parang sirang plaka. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi totoo yan. Bulong niya. Kausap ko siya, Emily. Kausap ko siya nitong mga nakaraang linggo. Nasa Dubai siya. Imposibleng umuwi. Imposibleng... Pero hindi niya natapos ang pangungusap. Parang unti-unting nanlabo ang paningin niya. At ramdam niya ang lamig sa dulo ng kanyang mga daliri. Teka lang, sabad niya at halos namamaos na. Anong sabi mo? Umuwi siya? Kailan? Umiling si Emily at medyo kinakabahan na rin. Ate, nung January pa, naisip nga ng mga tao rito na doon sila nagkakilala sa Dubai. Kasi yung anak ng gobernador, si Ma'am Beatrice, model daw yun sa abroad. Tapos pag uwi ni Rodel, ayun, bigla na silang kinasal. Ang sabi pa nga, buntis na si Ma'am Beatrice ngayon. Walang ibang narinig si Baby, kundi ang malakas na tibok ng puso niya. Tila may sumakal sa kanyang dibdib habang nakatitig lang siya sa lumang bahay ni Rodel. Ang bahay na minsan niyang napuntahan nang bago pa lang silang naging magkasintahan. Hindi pwede yan, mahina niyang sambit at pilit na pinipigilan ng luha. Hindi yun totoo, hindi ganun si Rodel. Ate, mahinahon ang sabi ni Emily, lumapit at hinawakan siya sa braso. Pasensya ka na kung ako pang nakapagsabi. Akala ko talaga hiwalay na kayo. Saka ilang taon na rin naman kayong hindi nagbabakasyon dito. Umiling si Baby, tila ayaw tanggapin ang lahat. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Pero sa kabila ng kanyang pagtanggi, nagsimulang pumasok sa isip niya ang mga bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Ang ilang araw na hindi nagre-reply si Rodel, ang mga dahilan nitong laging busy at ang biglaang pagputol ng video calls. Baka nga totoo, baka matagal na siyang niloloko. Napaupo siya sa bato sa gilid ng kalsada. Hinawakan ng dibdib habang nanginginig ang kamay. Nakatayo lang sa Emily sa tabi niya, hindi alam kung ano ang gagawin. Gusto mo bang pumunta sa bahay ng gobernador? Alok ng pinsan niya. Baka sakaling makausap mo siya. Umiling si Baby. Hindi ko kaya. Hindi pa ngayon. At anong gagawin ko? Kokomprontahin ko siya? Anong gagawin ko kung kasal na siya ron? Nakakagalit ang ginawa niya. Pinaasa niya ako. Pinunasan niya ang luha na hindi niya namalayang tumutulo na pala. Lumingon siyang muli sa bahay ni Rodel na ngayon ay tila mas madilim at malungkot kesa dati. Sa isip niya, binabalikan niya ang bawat tawag, bawat mensahe, bawat pangako. Hindi pala totoo ang lahat ng yon. Tahimik silang naglakad pa uwi.
Sa bawat hakbang, parang may piraso ng puso niyang naiiwan sa lumang bahay na yon. Ang bahay kung saan siya unang naniwala na ang pag-ibig ay panghabang buhay. Pero ngayon, ang tanging natitira ay isang malupit na tanong kung bakit siya nagawang lokohin ni Rodel. Pagka-uwi sa bahay ng lola nene niya, nagpahinga na lang si baby. Ang bakasyon sana na masaya, naging malungkot para sa kanya. Naririnig niya rin na kinikwento na ni Emily sa ina at mga kapatid niya ang tungkol kay Rodel. Maging ang mga ito nagulat at walang kaalam-alam sa mga nangyari. Kaya ang buong bakasyon na yon, palaging nangangapa ang pamilya ni baby sa kanyang reaksyon. Gayunpaman, sinikap niyang maging maayos. Ayaw niya namang masira ang bakasyon ng pamilya niya. Gusto niya rin naman na mag-enjoy sila roon. Nag-iipon pa sila para lang makabalik ng kompleto doon, kaya kailangan nilang sulitin. Pero isang gabi, habang naguhugas ng mga pinggan sa may poso si baby, may kakaibang lamig siyang naramdaman. Tahimik ang paligid at tanging tunog lang ng poso at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Nakayuko siya, nagkukuskus ng plato, habang ang isip ay wala sa ginagawa. Ang mga sinabi ni Emily noong isang araw at ang tungkol sa kasal ni Rodel ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Napasinghap siya nang biglang may kamay na humawak sa braso niya. Mahigpit at mabilis siyang hinila palayo sa poso. "Aray! Sino ka ba?" Sigaw niya. Ngunit bago pa siya makapalag, naramdaman niyang dinadala na siya sa madilim na bahagi ng nyugan, kung saan tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw. "Bitawan mo ako!" Sigaw ni baby at nagpupumiglas mula sa hawak nito. Nang sa wakas ay nakawala siya, agad niyang sinampal si Rodel sa harap niya. "Anong karapatan mong hilahin ako ng ganito, Rodel?" Galit na galit niyang sigaw. "Anong ginagawa mo rito?" Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niyang si Rodel ngayon. Medyo payat, maputla at baka sa mukha ang pagod. Pero higit sa lahat, malinaw niyang nakita ang mga luha na dumadaloy sa mga mata nito. Sorry. Mahina nitong sabi. "Sorry?" Halos pasigaw niyang ulit, sabay suntok sa dibdib nito. "Sorry na ano? Na pinaasa mo ko? Na nagsinungaling ka sa akin? Na matagal ka na palang nakauwi, pero wala kang lakas ng loob na sabihin sa akin? Na nagpakasal ka pa sa ibang babae? Ha?" Hindi siya makapaniwala sa lakas ng loob nito na humarap sa kanya. Baby, please, pakinggan mo muna ako. Pakiusap ni Rodel, humakbang palapit pero agad siyang umatras. Hindi ko ginusto. Hindi ko gustong masaktan ka. "Hindi mo ginusto? Anong tawag mo sa ginawa mo?" Bulalas ni baby at humahagulgol na. "Ang tagal kong naghintay sa'yo. Araw-araw akong nagdadasal na sana makauwi ka na. Na sana ligtas ka kapag may mga araw na hindi ka nakakapag-update sa akin. Tapos malalaman ko na lang na kinasal ka na. Nabuntis na yung asawa mo." Hindi makatingin si Rodel. Nakatungo lang ito, nanginginig ang kamay habang patuloy na tumutulo ang mga luha. Oo, Mahinang sabi nito at halos hindi niya marinig. Nagpakasal ako sa kanya kasi kailangan ko siya. Nakakatulong siya sa akin, baby. Pagod na ako magtiis. Pagod na akong palaging gumagawa ng paraan para sa pamilya ko. Gusto kong makaahon kahit isang beses lang sa buhay ko. Tumingin ito sa kanya at ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pero kahit ganito, mahal pa rin kita. Hindi ko kayang kalimutan ka. Kaya ako bumalik kasi hindi kita mapakawalan. Napatigil si baby pero saglit lang yon. Ilang segundo lang at parang muling sumiklab ang galit sa dibdib niya. "Hibang ka na, Rodel?" Mariin niyang sabi, sabay tulak dito ng malakas. "Ano to? Gagawin mo kung kabit mo? Walang hiya ka naman pala. Hindi mo ko mahal. Ang mahal mo, sarili mo." Hindi yan totoo. Nanginginig na sabi ni Rodel pero hindi na siya nakinig. "Ang sakit ng ginawa mo sa akin. Pinagpalit mo ko sa mayaman.
Tapos may gana kang bumalik dito at sabihing mahal mo pa rin ako? Wala kang hiya, Rodel. Alam mo bang ginawa ko ang lahat para sa'yo? Naghintay ako. Inintindi ko na kailangan mong mag-abroad para sa pamilya mo. Yun naman pala, lolokohin mo lang ako. Napatitig siya rito at sa isang iglap, bumalik sa kanya ang alaala. Ang araw na nasugatan siya dahil sinagip niya si Rodel sa aksidente sa kalsada. Nang muntik na itong masagasaan ng truck. Nabungal pa ako dahil sa'yo, Rodel. Nanginginig niyang sigaw, sabay turo sa sariling bibig. Naalala mo? Niligtas kita noon. Dumugo ang mukha ko. Halos mawalan ako ng malay. Pero tiniis ko lahat kasi mahal kita. Napahawak si Rodel sa ulo, tila hindi alam kung saan titingin. Baby, alam ko. At habang buhay kong dadalhin yon. Pero hindi ko ginusto to. Wala akong magawa. Pinilit ako ng pamilya ko. Laging pinilit. Laging kailangan. Laging para sa pamilya. Putol niya rito. Kailan ka pa matututong pumili ng tama? Rodel, kailan mo ko pipiliin ng buo? Hindi yung kung kailan convenient lang para sa'yo. Tila napako sa kinatatayuan si Rodel. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit wala na siyang nararamdaman kundi pagod at puot. Hindi ko deserve tong ginawa mo sa akin, mahinang sabi ni Baby habang pinupunasan ang luha sa pisngi. At ako, hindi ko deserve na masaktan ang ganito. Wala kang karapatang sabihing mahal mo ko habang may asawa kang iba. Kung mahal mo talaga ako, hindi mo to gagawin. Baby, mahina nitong tawag at pilit na lumalapit. Umalis ka na, mariin niyang sabi. Umalis ka na bago pa ako makaisip ng kung ano. Umalis ka na rito kung ayaw mong sabihin ko sa asawa mo na pumunta ka pa rito para alukin lang akong maging kabit mo. Nanatiling nakatayo si Rodel, tila gustong magsalita pa. Pero nang makita nitong muli ang matigas na tingin ni Baby, dahan-dahan na lang ding umatras. Sa bawat hakbang nito palayo, ramdam ni Baby ang pagkalas ng isang parte ng puso niya, ang bahaging matagal niyang hinayaang magmahal at maghintay. Nang tuluyan na itong lumayo, napahagulgul siya at halos mapaluhod sa lupa. Tuluyan niyang naramdaman ang bigat ng katotohanan, na minsan, kahit gaano niya kamahal ang isang tao, wala siyang magagawa kung hindi siya ang pipiliin. Nang dumating ang Lunes, umuwi na rin naman silang buong pamilya mula sa bakasyon. Binura niya na rin ang lahat ng koneksyon kay Rodel. Mahal niya pa rin ito at hindi niya maikakailayon. Hindi naman madaling kalimutan ang isang damdaming matagal nang inalagaan. Kaya mas mabuting siya na ang umiwas. Baka kapag nagpatuloy pa siya sa interaction kay Rodel, baka pumayag na lang siyang maging kabit nito. Baka makagawa pa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya. Magandang hapon, Baby. Bati sa kanya ni Jacob isang hapon. May kaunting ngiti sa mga labi at kintab ng pawis sa noo. Mukhang kagagaling lang nito sa asyenda. Saglit siyang napasulyap dito habang inaayos ang mga turon at banana cue sa mesa. Bahagyang napanguso si Baby. Sinaktan lang siya ni Rodel, pero heto, may gwapong asyendero sa harap niya. Malinis, mabango, at tila handang ibigay ang buong mundo. Gusto siyang agawin sa kahit na anong paraan. Pero paano siya nito aagawin kung malaya na siya? Magandang hapon, Jacob. Balik niyang bati rito. Kalmado pero may bahid ng pag-aalinlangan. Nanlaki ang mga mata ng binata. Para bang isang himala ang marinig yon mula sa kanya. Minsan lang kausapin ni Baby ng maayos si Jacob. Karaniwan ay puro pag-iwas o pagkairita ang nakukuha nito sa kanya. Kaya nang sa wakas ay bumati ito, biglang lumawak ang ngiti ni Jacob. Abot tenga at parang batang binigyan ng candy. Salamat sa pagbati. Mahina nitong sabi, pero halatang kinikilig. Napailing na lang si Baby. Gusto ko sanang bilhin lahat. Lahat ng paninda mo. Biglang sabi ni Jacob, sabay labas ng wallet. Magpapakain ako ng mga tauhan sa asyenda.
Kanina pa kasi sila nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Napatingin si baby rito at nagtaas ng kilay. Seryoso ka ba dyan? Magpapakain ka? Ang bait mo naman. Syempre. Mabilis nitong sagot, parang natatakot na magbago pa ang isip niya. Masaya ako ngayon. Kaya gusto kong magpakain. Masaya? Ulit ni baby at bahagyang naguguluhan. Ano namang ikinasaya mo? Hindi agad sumagot si Jacob. Sa halip, napakamot ito sa batok at nagpipigil ng ngiti. Ewan ko. Siguro kasi sa wakas kinausap mo na ako. Umiwas ng tingin si baby. Nako Jacob, simpleng bati lang yon. Huwag mong damdamin ng sobra. Pero hindi nito pinansin ang sinabi niya. Ang mga mata ni Jacob ay kumikistap sa tuwa at parang nabuhayan ng loob. Alam mo, kahit simpleng bati lang yan, malaking bagay na para sa akin. Akala ko kasi hindi mo na ako kakausapin ng hindi ka galit kahit kailan. Napabuntong hininga si baby. Ang totoo, ilang beses na niyang tinanggihan ang binata. Pero ngayon, hindi niya alam kung bakit parang mas mahirap ng tumanggi. Siguro dahil pagod na rin siya. Hindi lang sa pagtitinda, kundi sa pagmamahal na hindi niya nakuha mula kay Rodel. Kaya kahit pilit niyang sinasabi sa sarili na wala siyang interes, may kakaibang init sa dibdib niya tuwing tinitingnan siya ni Jacob ng ganoon. Hinanda niya ang mga turon at banana Q sa bilao. Eto na. Tumawa si Jacob. Pwedeng humiling? Ano na naman yon? Kunot noon niyang tanong. Sumama ka sa akin sa asyenda. Tulungan mo akong ipamahagi tong mga binili ko. Alam mo naman, mas masarap magbigay kapag may kasamang mabait na tao. Napatingin si baby sa binata. Mabait? Ako? Tumango ito ng seryoso. Hindi ako mabait. Mahina niyang sagot. Ngumiti si Jacob. Kahit anong sabihin mo, mabait ka para sa akin. Napapailing si baby pero hindi niya maitago ang ngiti na unti-unting lumitaw sa labi niya. Sige na nga, sasama na ako. Pero huwag mong isipin na dahil gusto kita o kung ano ah. Sumakay na nga sila ng sasakyan. Saka lang sila bumaba nang makarating na. Habang naglalakad silang dalawa sa kahabaan ng asyenda, dala ni Jacob ang bilao ng mga paninda niya. Habang siya naman ay bitbit ang ilang bote ng soft drinks, napansin ni baby kung gaano kasimple ang binata sa kabila ng kayamanan nito. Nakikipagbiruan ito sa mga trabahador at kinakamayan ang mga magsasaka. Senyorito Jacob, libre ba talaga to? Tanong ng isa. Oo, binili ko yan kay baby. Sigaw ni Jacob sabay turo sa kanya. Biglang napatingin sa kanya ang lahat at sabay-sabay na nagpasalamat. Salamat, baby! Namula siya sa hiya. Huwag ako ang pasalamatan nyo. Siya naman ang nagbayad. Ngumisi si Jacob. Kailangan nilang malaman na ikaw ang dahilan kung bakit ako nalilibre. Dapat alam nila na kapag napapasaya mo ko, ganitong ganito ako. Napaikot ni baby ang mga mata niya. Pero hindi maitatanggi, lumambot ang puso niya. Sa gitna ng tawanan at halakhakan ng mga trabahador, sandaling nawala ang bigat ng nakaraan. Hindi niya naisip si Rodel, hindi niya naiisip ang mga luha. Ang meron lang ay ang simoy ng hangin, ang halakhak ng mga tao, at ang ngiti ni Jacob na parang sinasabi na nandoon lang ito at naghihintay sa kanya. Pagkatapos ng hapon ng tawanan at pamimigay ng turon, pati na ng banana Q sa mga trabahador, unti-unting humupa ang ingay sa asyenda. Dumilim na ang langit, si baby pagod pero may kakaibang gaan sa dibdib. Nag-aayos siya ng mga pinagkainan nang biglang lumapit si Jacob, dala ang isang maliwanag na ngiti. Baby! Tawag nito at may halong pag-aalangan sa boses. Magpahinga ka muna sa loob. Gabi na rin at baka napagod ka sa kakalakad. Ayokong umuwi kang pagod. Dito ka na rin kumain. Napatingin siya rito. Huwag na Jacob. Nakakahiya naman. Diyan lang naman ang bahay namin. Malapit lang. Hindi mo kailangan mahiya. Pilit ni Jacob. Mahinahon pero mapilit ang tono. Wala namang masama. Si Tita Carmen nasa Maynila pa.
Si Lolo tulog na. Siguro kasi maagang kumain. Pahinga ka lang saglit bago ka umuwi. Napatingin siya sa malawak na asyenda. Tahimik at nakabukas ang mga bintana ng lumang mansyon. May parte sa kanya na gustong tumanggi, pero nararamdaman niyang pagod na talaga siya. Sige na nga, mahina niyang sabi. Pero saglit lang gumiti si Jacob at tila nanalo sa laban. Sige, saglit lang promise. Magpapahain na rin ako. Naupo sila sa sala, sa isang mahabang upuan na may bordang unan. Inabot ni Jacob ang isang baso ng malamig na juice. Eto, inumin mo muna. Mukhang pagod ka na. Salamat, sabi ni Baby sabay higo. Katahimikan ang namayani sa kanila sandali. Si Jacob ay nakatingin lang sa kanya, tahimik pero mapanuri. Baby, Mahinahong sabi ni Jacob. pwede ba akong magtanong? Ha? Ano yon? Bakit parang namamaga ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Kanina pa kitang napapansin. Hindi ko lang sinabi sa harap ng mga trabahador. Napakunot ang noo ni Baby. Pero bago pa siya makasagot, marahan itong umupo sa tabi niya. Hindi masyadong malapit pero sapat para maramdaman niya ang pag-aalala nito. May problema ba? Tanong ni Jacob at puno ng sinseridad ang boses. At doon, parang biglang bumigay si Baby. Pinilit niyang umiti, pero nang maramdaman niya ang bigat sa lalamunan, tuluyan ang bumuhos ang kanyang luha. Wala to, pilit niyang sabi, pero nanginginig na ang kanyang boses. Hindi mo kailangan magpanggap. Sabi ni Jacob at marahang inilagay ang kanyang kamay sa likod. Kung gusto mong umiyak, dito lang ako. Anong problema? At yun na nga, tuluyang sumabog ang mga luhang kanina niya pang pinipigilan. Umiyak siya ng todo at halos maubos ang hininga sa bawat hikbi. Ang tagal kong tiniis, Jacob, sabi niya sa pagitan ng pag-iyak. Akala ko ako na talaga. Akala ko kami na ni Rodel. Pinaghintay niya ako. Pinaasa niya akong ikakasal kami. Pagkatapos, isang araw, bumalik siya. Hindi para sa akin, kundi para pakasalan yung anak ng gobernador. Natigilan si Jacob at nanlaki ang mga mata. Kinasal sa iba ang boyfriend mo? Tumango siya at patuloy ang pagluha. Oo, at ang nakakainis, kasi lahat dun sa baryo alam na. Ako lang ang hindi. Nasa Dubai daw siya pero ang totoo, nandito na pala. Ang sakit, Jacob. Ang sakit-sakit. Tahimik lang si Jacob. Wala itong sinabi agad, pero marahan itong inalalayan si Baby. Hinayaan siya nitong umiyak sa balikat niya. Bakit niya ako niloko? Tanong ni Baby at halos hindi na marinig sa paghikbi. Anong kulang sa akin? Jacob, hindi naman ako perpekto pero minahal ko naman siya. Sa abot ng kaya ko, minahal ko siya. Walang kulang sa'yo. Sagot ni Jacob at pinunasan ang kanyang mga luha. Baka siya lang talaga yung hindi marunong makontento. Hindi mo kasalanan yun. Lalong napahagulgol si Baby at sa pagkakataong yon, hindi niya natinanggal ang kamay ni Jacob. Sa halip, pinisil niya yon at parang kumukuha ng lakas mula rito. Hindi ko alam kung kailan ulit ako magiging okay, sabi niya sa gitna ng paghikbi. Hindi mo kailangan madaliin, sagot ni Jacob. Minsan, kailangan lang nating umupo at umiyak hanggang sa wala nang masakit. Pagkatapos nun, saka mo mararamdaman ang gaan sa kalooban mo. Tahimik silang pareho. Ramdam ni Baby ang init ng braso ni Jacob na nakapatong sa likod niya. Parang ligtas, parang doon muna siya pwedeng huminga. Matapos ang ilang minuto, kumalma rin siya. Pinunasan ang mga mata at huminga ng malalim. Pasensya ka na, ang drama ko. Ngumiti si Jacob ng marahan. Hindi mo kailangan humingi ng sorry sa pag-iyak. Tao ka lang at saka sa totoo lang, mas gusto kong makita kang umiiyak ngayon kaysa patuloy na nagpapanggap na masaya. Basta kapag napagod ka ulit, pwede kang magpahinga dito sa akin. Tinitigan ni Baby ang binata. Sa mga mata ni Jacob, walang halong pangaakit o pangako.
Puro katapatan lang. At sa sandaling yon, may kung anong kapayapaang sumilay sa puso niya. Hindi pa man siya handa, pero alam niyang unti-unti nang bumubukas ang pintuan ng pag-asa nito sa kanya. Maya-maya, kumain na sila. Inasikaso siya ni Jacob at nang matapos, hinatid na rin naman siya ng binata. Pero bago makababa ng sasakyan, kinausap na muna siya nito. Baby, Tawag ni Jacob sa kanya. Kanina, nung umiiyak ka, Saglit itong tumigil at huminga ng malalim. ang sakit makita kang ganun. Kung pwede lang, gusto kong burahin lahat ng ginawa sa'yo ni Rodel. Napayo ko si baby. Hindi mo kailangan gawin yon. Nakalipas na rin naman. Pero, hindi mo pa rin siya nakakalimutan, ano? Hindi naman ganun kadali, Jacob. Mahina niyang sagot. Hindi lang kasi siya basta tao sa buhay ko. Lahat ng plano ko, kasama siya. Kaya nang nawala siya, parang kailangan ko ulit buuin ang sarili ko. Tumango si Jacob pero hindi bumitiw sa pagtitig. Baby, gusto kitang pakasalan. Parang tumigil ang mundo. Humigpit ang hawak niya sa laylayan ng kanyang damit. Jacob! Napalunok si Jacob at napatitig sa manibela. Alam kong hindi mo pa ako mahal. Alam kong masakit pa rin. Pero handa ako maghintay. Gusto kong simulan natin to. Gusto kong habang kinakalimutan mo siya, nasa akin ka na. Napailing si baby. Nahahali na siyang natanggapin yon. Ganti niya na rin kay Rodel na basta na lang nagpakasal sa iba. Pero alam niya rin naman na malaking desisyon yon na hindi basta pwedeng gawin dahil gusto lang gumanti. Jacob, mahina niyang sabi. Hindi ako handa. Hindi pa. At ayokong gawing rebound ka. Unfair yun sa'yo. Tumango si Jacob pero lumapit ng kaunti. Unfair kung hindi ko susubukang ipaglaban to. Alam kong nasaktan ka pero kung ako lang ang kailangan mong sandalan o kausap o kasama, gagawin ko lahat yon. Gusto ko lang ng pagkakataon. Napasinghap si baby. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Natatakot siya pero sabay na natutunaw ang puso niya sa bawat salitang binibitiwan nito. Jacob, hindi ako yung tipo ng babae na madaling magmahal at kung sakali man, baka matagal pa bago ko magawa ulit yon. Alam ko, Mabilis na tugon ni Jacob at puno ng desperasyon ang mukha. kaya nga sabi ko, ako ang bahala. Ako na ang magpaparamdam sa'yo ulit kung ano yung totoo. Ako na ang magpapatunay na kaya mong magmahal ng walang takot. Matagal niyang tinitigan si Jacob. Wala itong ipinakitang kahit anong masamang intensyon. Bukod sa ipaalam sa kanya na aagawin siya nito. Gayunpaman, nasaktan siya. Mataas pa ang kanyang emosyon. Kaya natagpuan niya lang ang kanyang sarili na naglalakad sa simbahan papunta sa altar kung nasaan si Jacob. Alam niyang biglaan ang kanyang desisyon, pero siguro ay nasaktan lang talaga siya ng sobra. At gusto niyang may dumamay sa sakit na yon hanggang sa matuto siya na magmahal ulit. Sa harap ng Diyos at ng mga taong nagmamahal sa inyo, ngayon ay natapos na ang inyong pangako at magsisimula na ang inyong habang buhay na pagsasama. Bahagyang ngumiti ang pari sa kanila. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng simbahan, ipinahahayag ko na kayo ay tunay ng mag-asawa. Nagkatinginan sila ni Jacob. Bakas ang saya sa mga mata nito. Nagpatuloy ang pari. Ngayon ay isa na kayong katawan, isang puso at isang kaluluwa. Ang pag-ibig na ito ay huwag ninyong kalimutan sa panahon ng lungkot, ng pagsubok at ng saya. Ngayon, sa basbas ng Diyos, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Nang marahang itinaas ni Jacob ang belo, napahinga siya ng malalim. Namumungay ang mga matang hinaplos ng kanyang asawa ang mukha niya. Sa pagkakataong yon, mag-asawa na sila at sana ay tama ang ginawang desisyon ni baby. Akala niya ay sa labi siya nito hahalikan. Pero napapikit na lang si baby nang dumampi ang mga labi nito sa kanyang noo. Sa pagkakataong yon, agad niyang niyakap si Jacob dahil ang halik na yon
Hindi lang basta halik, kundi isang tiwala na pwede niyang kapitan magpakailanman. Siguradong dyan ka matutulog? Umawang ang bibig ni Baby nang makitang naglatag ng isa pang foam sa sahig si Jacob. Pwede namang tabi tayo? May tipid namang ngiti si Jacob. Dito na ako at dyan ka sa kama. Alam kong maiilang ka. Sabi ko naman sa'yo, hihintayin kita hanggang sa sigurado ka na sa nararamdaman mo. Hanggang mawala na yung sakit. Hanggang sa mahalin mo na ako. Kaya kong maghintay. Napakagatlabi si Baby. Mag-asawa na sila. Kung tutuusin, may karapatan na ang kanyang asawa sa kanya. Pero hindi siya minamadali ni Jacob. Punong-puno ito ng respeto. Kaya habang nakahiga, inabot niya na lang ang kamay nito. Nagulat naman si Jacob at agad na mula ang tenga. Tipid siyang napangiti sa asawa niyang kinikilig agad sa ginawa niya. Pasensya ka na kung ganito tayo nagsisimula, pero sisikapin kong mahalin ka, sisikapin kong maging mabuting asawa sa'yo. Pangako, mahinang sabi ni Baby. Marahang tumango si Jacob at hinalikan ang kanyang kamay. Maghihintay ako. Simula ng araw na yon, namuhay na nga silang mag-asawa. Tumira rin sa asyenda ang kanyang pamilya. Wala siyang magawa roon dahil para siyang reynang pinagsisilbihan. Kaya minsan, talagang naghahanap na lang siya ng mapagkakaabalahan. Nay, hindi po ba kayo nagtaka na bigla na lang akong nagpakasal kay Jacob? Tanong minsan ni Baby sa kanyang nanay. Lumingon naman ito sa kanya. Hindi naman. Alam kong nasaktan ka ni Rodel, pero hindi na rin ako magtataka kung tatanggapin mo agad si Jacob. Siya yung nandyan eh. Alam mo, may aaminin ako sa'yo. Kami ng tatay nyo, halos hindi namin kilalang isa't isa nung nagpakasal. Napatingin siya rito. Talaga po? Tumango naman ito. Oo, parang 3 buwan lang yata nagpakasal na agad kami. Pareho kaming galing sa mahabang relasyon, pareho rin kaming nasaktan. Kaya yung mga desisyon namin parang hindi na pinag-iisipan. Pero kahit ganon, naging masaya naman kami. Natuto naming mahalin at piliin ang isa't isa. Magiging 5 ba kayo kung hindi? Talagang maaga lang akong iniwan ng tatay ninyo. Kaya kayong dalawa ni Jacob, hindi ako nagtataka kung nagpakasal kayo. Mas mapalad ka pa nga kasi mas mahal ka ng asawa mo. Kaya ikaw, sikapin mong pantayan yon. Ang ginawa sa'yo ni Rodel, makakalimutan mo naman yon. Naniniwala akong darating ang panahon na mamahalin mo rin ang asawa mo. Parang may kung anong yumakap sa puso niya. Siguro nga darating ang panahon na yon. Mahal siya ni Jacob, kaya dapat ay matuto rin siyang piliin ito. Para naman sa gayon, pareho silang maging masaya sa pagsasama nila. Baby! Nakangiting tawag ni Jacob nang pumasok ito sa mansyon at basang-basa ng ulan. May dala akong mga lansones para sa'yo. Matamis to. Kainin mo mamaya. Napangiti agad si Baby. Salamat. Pero talagang basang-basa ang asawa niya. Mukhang naabutan ng ulan. Kaya naman, kinuha niya ang tuwalya mula sa kasambahay at siya na ang nagpunas. Magbanlaw ka na muna. Umakyat na tayo sa kwarto. Mahina niyang sabi rito. Namungay naman ang mga mata ni Jacob at titig na titig sa kanya. Para bang namamangha na maalaga si Baby. Nang hilahin niya ito papuntang kwarto, parang bata na sumunod lamang. Si Baby na rin ang pumili ng damit na susuotin nito. Nang matapos maligo, napaiwas siya ng tingin nang makita ito na tuwalya lang ang nakatapi sa bewang. Ako nang pumili ng damit mo. Sana okay lang yan sa'yo. Hindi na mapigilan ni Jacob ang ngiti at kinuha ang damit na pinili niya para rito. Kahit anong gusto mong suotin ko, susuotin ko pa rin. Basta ikaw, kahit araw-araw mong gawin to, walang kaso sa akin. Kumunot naman ang noo ni Baby at umupo sa kama. Paano kung panty ang ipasuot ko sa'yo? Napahalakhak si Jacob. Huwag naman, maawa ka sa akin. Natawa na lang din talaga si Baby. Simula ng araw na yon, mas naging bukas na siya kay Jacob. Naging maalaga siya sa kanyang asawa
hanggang sa makasanayan niya na. Magkatabi na rin sila sa kamang natutulog. At kahit na mag-asawa na sila, parang araw-araw pa rin siyang nililigawan ni Jacob. Kaya makalipas ng ilang buwan, alam niya sa kanyang sarili na nahuhulog na siya rito. Siguro naging madali rin dahil galing siya sa isang long-distance relationship. Nasaktan siya pero madali na rin namang pakawalan. Yun nga lang, nahihiya siya at hindi alam kung paano niya sasabihin na mahal niya na si Jacob. "Ang ganda mo, Han," nakangiting sabi ni Jacob nang magkatinginan sila sa salamin. Napakagat naman ng labi si Baby. "Ikaw din, ang gwapo mo." Humalakhak ang asawa niya at hinalikan ang kanyang sentido. Pupunta sila sa isang party. Nung una, ayaw niyang sumama dahil hindi talaga siya sanay. Kaso, mayaman ang napangasawa ni Baby, kaya kailangan niya talagang samahan ito. Kaso, pagdating sa party, hindi niya inasahan na makikita roon si Rodel kasama ang asawa nito. May ngiti pa nga ito kausap ang ilang mayayamang nandoon. Pero nang makita siya, agad na naglaho ang ngiti nito. Hindi na lang niya pinansin, wala naman siyang pakialam dito. Nandoon si Baby para sa asawa niyang si Jacob. Sa buong party, nakikipag-usap ang kanyang asawa sa ibang negosyante. Pero hindi nito binitiwan ang kanyang kamay. Hindi rin siya hinayaang ma-out of place. "Jacob, iihi muna ako," paalam niya rito. Agad itong kumilos. "Gusto mo samahan kita?" Umiling naman agad si Baby. "Hindi na, babalik ako kaagad. May kausap ka pa." Tumangon na lang si Jacob bago siya pakawalan. Tumayo si Baby at bahagyang nakayukong umalis doon. Alam niya naman kung saan ang banyo. Nang makaihi at makapag-retouch ng kaunti, lumabas na siya. Kaso, bago pa siya makalayo, biglang may humila sa kanya. "Rodel, ano ba?" Naiinis niyang bulalas dito. "Bitiwan mo nga ako." "Ano? Galit ka sa akin? Gusto mong gumante kaya nag-asawa ka ngayon ng mayaman?" Kumunot ang noo niya. "Anong sinasabi mo? Baliw ka ba? Walang kinalaman sa'yo ang meron sa amin ni Jacob. Asawa ko siya at mahal ko siya." "Anong mahal?" Napadaing siya nang isandal siya ni Rodel sa pader. "Ilang buwan pa lang ang nakalipas. Ang dami nang nangyari sa'yo. Sasabihin mong mahal mo yon ako ang mahal mo, Baby. Alam mong ikaw ang mahal ko. Hindi ko naman mahal si Beatrice." Pinilit niya itong tinulak. "Wala akong pakialam. Tigilan mo na ako. Masaya na ako sa buhay ko. Ano ba? Pakawalan mo ako." Kaso, halata ang desperasyon at sakit sa mukha ni Rodel. Sinubukan siya nitong halikan, kaya pinilit niya itong itulak papalayo. Mabuti na lang at bago lumapat ang bibig ni Rodel sa kanya, tinawag siya ni Jacob. "Baby!" Boses yon ng kanyang asawa. Gulat na gulat nang makita ang pwesto nila ni Rodel. "Anong ginagawa mo? Hinahalikan mo siya?" Umiling agad si Baby. "Hindi, mali ka nang iniisip. Hindi ako. Jacob!" Napasigaw siya nang biglang sapakin ni Jacob si Rodel. Pagkatapos nun, tinalikuran siya nito na puno ng sakit ang mga mata. Agad niya naman itong hinabol. Wala siyang pakialam kahit nakahandusay sa sahig si Rodel. Kailangan niyang magpaliwanag sa asawa niya. "Jacob, sandali!" Agad siyang tumakbo at niyakap ito mula sa likuran. "Mali ang iniisip mo. Hindi ko na siya mahal. Ex ko si Rodel. Pinipilit niya lang ako." Kinalas nito ang yakap niya. "Alam ko namang hindi mo ako mahal." "Mahal na kita." Putol niya agad sa sinasabi ni Jacob. Pumunta agad siya sa harap nito at parang dinurog ang kanyang puso nang makita ang luhaan nitong mga mata. "Please, sorry sa nakita mo. Wala yun, pinipilit niya lang ako. Ikaw nang mahal ko. Ikaw ang asawa ko. Hindi kita lolokohin. Hindi kita ipagpapalit." Mas lalong naiyak si Jacob. "Hanggang ngayon, ang hina ko pa rin. Ikaw lang ang pinangarap ko ng ganito, Baby. Kaya nasasaktan ako. Yung ex mo, mahal mo yun ng ilang taon. Ganito ba talaga kapag inagaw lang kita? Hindi ba talaga ako mapapanatag?" Bahagya siyang natawa. "Hindi mo naman ako inagaw. Kusa kitang minahal.
Sinaktan niya ako at ikaw ang nandyan, pero hindi ka naging panakip butas lang. Ibang-iba ka at mas higit ka sa kanya. Tahan na. Pinunasan ni Jacob ang mga luha. Umiwas ng tingin at parang batang ayaw ipakitang mahina ito. Nagsiselos ako, baby. Nangingiti niyang sinapo ang mukha ng asawa at marahan itong hinalikan. Ano? Okay na ba yung gamot para sa selos mo? Kumunot ang noo ni Jacob kahit nahalata ang pagkamangha. Pareho nilang alam na yon ang kanilang unang halik. Kulang pa. Ang ikli. Mahina siyang tumawa. Muli niya itong hinalikan at sa pagkakataong yon, sabik nang tumugon si Jacob. Napapikit na lang si baby at parang matutunaw sa mga halik ng kanyang asawa. Pareho silang hinihingal ng tumigil. Ano, kulang pa? Tanong niya ulit. Tumango si Jacob at pinaglapat ang mga noo nila. Kulang na kulang pa, baby. Gusto kong araw-arawin mo ako hanggang sa mamaga ang mga labi ko. Napahalakhak naman si baby. Nagpatuloy ang binata at niyakap siya ng mahigpit. Kulang na kulang kasi palagi kong hahanap-hanapin, baby. Mahal na mahal kita. Pangako, pasasayahin kita palagi. Bumuo na tayo ng pamilya. Gumanti siya ng yakap dito. Yun din naman ang gusto niya. Gusto niyang bumuo ng pamilya kasama ito. Alam niyang kahit anong maging desisyon niya sa mga susunod pa nilang haharapin, wala siyang dapat ikatakot. Asawa niya si Jacob na palaging nasa kanyang tabi. Ako nang mag-aalagahan, saad ni Jacob at kinuha ang baby nila. Ako na muna, magpahinga ka na. Sa halip na humiga, naglalambing siyang yumakap rito. Natawa na lang ang kanyang asawa. Gusto mo rin ng lambing? Oo nga pala, dalawa nga palang baby ko. Isang baby natin at isang baby mama ko. I love you. Sumubsob pa siya rito. Mahal din kita, Jacob. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagmahal siya ng ganoon kalalim. Dati, madalas niyang tanungin ang sarili kung bakit may mga taong mas pinipili ang mga dumating lang saglit kaysa sa mga matagal ng kasama. Pero ngayon, nauunawaan ni baby na hindi sa tagal na susukat ang pag-ibig. Ang pagmamahal ni Jacob ay dumating na parang kabuting sumulpot sa gitna ng ulan. Mabilis, hindi inaasahan, ngunit totoo. At sa puso niya, alam niyang ipinaalala lang yun ng Diyos na minsan, mas maganda ang plano nito kaysa sa mga pilit niyang binubuo para sa kanyang sarili. Tulad ni baby, lahat tayo ay may pagkakataong masaktan, ngunit mayroon din tayong kakayahang muling magmahal. Dahil sa huli, ang puso ay laging marunong maghilom at makahanap ng dahilan para muling sumaya. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.